Ilang oras na lang magbabagong taon na po mga mami. Have a blessed 2025. So ayan, sasalubungin po namin ang 2025 dito sa Las Casas, Pilipinas, Di Acusar, dito sa hotel resort po dito sa Bagak, Bataan. Dito po namin i-welcome ang 2025. Yun na nga mamis, no? Grabe. Marami na nagme-message, Mami, kailan na po ang balik mo ng Japan? Namimiss na namin yung live mo. Eh, syempre, habang andito tayo sa Pilipinas, nagbabakasyon, very short lang naman po yung vacation natin, 15 days, ganon. So, kaya habang andito, yan, magpunta muna tayo sa mga pupuntahan natin. Kaya ito, isi-share ko na naman po sa inyo itong isang pupuntahan natin dito sa Bataan. Kung kaninang umaga, mga mamis, gumawa na ako na itong tuna sandwich na may kasamang ham and lettuce. Kain muna kami habang bumabiyahe. So, ayan, nakabili na po tayo ng cafe latte. Eterno natin dito sa sandwich natin. Kain po tayo mga mami. Kasi di pa kami nagbe-breakfast. Dito na lang kami magbe-breakfast sa loob ng sasakyan. Ayan. Sarap, Kim! Sarap daw, sabi ni Kim. Kain po! Hello! Good morning, good morning! Happy holidays po to all mommies around the world. Kumusta naman po kayo after ng Christmas ninyo? So, kami naman, ako dito is kasama ko lang yung mga kamag-anak ko. Yan, kamag-anak, gathering lang kami, magkakasama. Dahil Diyos ko, mga mommies, no? Last Christmas ko pala dito sa Pilipinas, nag-usap kami ni Kim. Diyos ko, almost 10 years o more than 10 years, hindi ko na mabilang. Ganun pala po katagal ako nung nag-last Christmas po dito sa Pilipinas. Grabe, Diyos ko. Ngayon is ibang-iba na po, mami, ang Christmas dito talaga, no? Iba na, parang mas gusto ko ngayon kasi peaceful, tahimik, wala nang talagang mga paputok sa labas. Oo, talagang totally na wala na. Kaya masarap din, tapos ang ganda ng panahon, ayan, makulimlim, minsan na araw, talagang nag-climate change na talaga mga mamis. So yun, ay nako, kumusta na po kayo? At meron na rin nagme-message sa akin na, Mami, kailan ang balik mo ng Japan? Namimiss na namin yung live mo. Oo nga, kayo rin, namimiss ko rin kayo mga mamis. Pero syempre, habang bakasyon lang tayo dito, very short lang naman ang vacation natin dito sa Pilipinas. Yan, mga 15 days lang yata ako dito mga mamis. So yun, at babalik na nga tayo ng Japan. At marami na nga nagbe-message sa atin. Sabi ilang oras na lang at mag-2025 na mga mamis. So yun, habang andito po tayo sa Pilipinas, ayan, katulad ngayong araw na to, meron tayong pupuntahan. Dun lang po namin sasalubungin ang bagong taon. Dito kami mag-New Year. Las Casas, Pilipinas, Di Acusar Resort Hotel po. Maganda siya. Talagang panahon ng mga Kastila, no? Nandun iba-ibang klase makikita natin. Kaya kung gusto nyo rin puntahan to, panoorin nyo lang itong video ni Mami. Ayan, dito tayo papunta sa Bagak, Bataan po, no? Ilalagay ko na lang din po ang complete address sa description box. So, yun po kayo ng Maynila, 2 to 3 hours po ang biyahe from Manila. Mas maganda talaga na pupunta kayo dito is alis na kayo, kung galing kayo ng Manila, alis na kayo ng 5 o'clock in the morning, and then makakarating kayo din ng mga 8, no? Alas 8 ng umaga, so sakto kasi marami din pong mga activities at marami, sarap magpa-picture, sarap mag-video, marami makikita dahil sobrang laki po ng area na yon. Yun ang best time, mga 5 o'clock po, alis na po kayo kung kayo ay magkagaling po ng Manila. So, ito lang tayo sa Pilipinas, mami, yun. Kung meron lang tayo mapupuntahan na iba-ibang lugar, kasi marami pa naman tayong hindi napupuntahan dito sa Pilipinas. Kaya, habang dito tayo, pasyal-pasyal muna. Sige, mami, magkita-kita po tayo doon pagdating natin doon sa Las Casas, Pilipinas, Di Acusar. See you there, mga mami! Yung nalahar noon ng Mount Pinatubo, no? Ayan, oh. Gumawa din ako kahapon ng biko, mga
mamis. Ayan. Homemade ko po tong biko na to. Masarap ako gumawa ng biko. Kasi talagang magata. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ganda ng mga tanawin. Mga bundok-bundok dito sa side, oh. Mount Samat, ayun oh, nasa taas yung malaking cruise. Ang tagal na, Diyos ko, ilang years, 19 years old ang huli kong punta dyan. Grabe, oh. Welcome, Bagak, Bataan! Here we are. Welcome to Las Casas, Pilipinas de Acusar. Bagak, Bataan. Ito na yung entrance. Tara na. Pasok na tayo sa loob. Ay, dito kanila. Papasok tayo dito. So, rough road. Maraming mga bato-bato. Oo nga, rough road nga yung daan nila, oh. Hindi pa nila pinapasemento. So marami pang mga bato-bato, mga mamis. Ayan na. Meron din ditong security check bago tayo pumasok sa entrance. Ayan o. Oh. Ayan ang security nila. Security guard. Grabe oh. Sobrang laking area neto oh. Para tayong bumalik sa Kastila, panahon ng Kastila. Yan mga jeep na yun, libre yun, walang bayad. So, saan? Check-in. So, baba na natin mga luggage natin. So, tara, akit tayo sa receiving area. Dito po sa second floor. Ayan si Kim. Hello, Kim. Wow, ang ganda naman. Mag-check-in tayo dito. Checking na yung car natin. In area na tayo mga mamis. Ayan. Tapos na tayo mag-check-in mga mamis. So, check-in area nila. Wow, look at that mga mami. Grabe ko. Just ko naalala ko yung bahay namin ganito. Ang mga bintana, copies. Grabe, no? Ang luwag neto dito. Ito yung second floor nila dito mga mamis. Pag mag-check-in na kayo dito sa area na to. Ito yung makikita ninyo. Grabe, ang luwag. Ang ganda. So, tignan yung mga unang panahon. Tignan yung OTTD ko ngayon mga mamis. O, di ba? Ang dating nga na tayo. O, Kastilang-Kastila. Ay, wow! Ang ganda pala ng overlooking dito. O, tignan yung mga mamis. Ay, ang ganda. May mga sila, bangka-bangka or ano ba tawag dyan. Baba naman tayo kasi meron silang pa-welcome drinks. Kaya, na natin na uhaw-uhaw na rin ako. Let's go mga mami. Tara sa baba. Oh, may patumba-tumba pa dyan. Ayan. Ito yung first floor. So, baba tayo. At meron silang pa-welcome drinks. Wow, Kim! Look at that! Nice view! Grabe! Ang ganda ng view, mga mami. So, yung haba ng biyahe namin. Pero, 2 to 3 hours lang naman. Pero, pagdating mo dito, wow! Grabe! Hello, ate! Ayan po si ate kasama ko, yung aking ate. Ayan. Ayan, Diyos ko, ang uminit na. Cheers! Sarap sa Gugulaman. Ay tayo ng jeep ngayon papunta sa Casa Lubao. Ayan, so free ito. Paikot-ikot dito. Let's go. Kababa na tayo ng jeep. So, dito tayo pupunta sa Casa Lubao kasi dito ina-arrange yung mga activities namin. Kapapasok tayo sa loob para bukas or magtatanong tayo ng mga activities nila dito. Activities and rentals. Ayan, pagka gusto mo. Ano naman to? Nasusuot kayo ng pang-Pilipinyan na
Ayan ang mga resort and activities and rentals. Madaming mga activities kasi sobrang laki ng kanilang area. Ilang hectares kaya ito. Ayan, dito yung Casa Lubao. Oh, may mga bilyaran din dito. Ayan siya. Dito kayo pupunta pagka gusto nyo magpa-arrange ng mga activities. Kimpo lang kita picture dyan. So, dito mag-i-start. Asan daw sila? Oh, may sorbetes pa, oh. Bigla. Tara na. Join na tayo dito sa kanilang tour. Was named Paula Florentino, wherein Alberto Alonso is actually the 4th generation who owned this sweet place in Chodora, Formosa. But again, we need to remove our footwears here before the wooden part of the stove. House is not original anymore. Actually, this house just belong to the replica houses that we have here because the original parts of the house just range. Usually call this. Yes po, sila po ang nagmay-ari ng bahay. Ayan, sila. So these are the. So he's actually the 4th generation who owned this whole house. Don't worry, she's not here. Hoy, baka nandyan pa. Wala na po. Original, ano niya yan? Original, yeah, original Bella. Oh. And it is, by the way, so this is the original structure of the room for Jose Alberto Alonso, not the original furniture of this house anymore. Actually, you can see behind you in that corner. So that narrow passageway, they call that bulada, and that's the passageway for the servants. Yung bintana namin sa Bulacan noon, no? Ganyan talaga. So, may 5 minutes tayo to explore dito sa loob ng room. Ayan. And then, puproceed naman tayo sa ibang, ibang mga rooms dito. Ayan. Para kung may access ang mga alipin. Or, yes, so, alipin, it's mean maid. Parang gano'n. No? Maid, mga katulong. Katulong. Oo. Yan. Dito sila dumadaan para mag-serve, no? Okay, baba na tayo. Go to another next room. Next to our Casa Binyan is the big house that you can see on this house that you can see right now again. This is our Casa Quiapo from Quiapo, Manila. This house we have here, the original logo or still of there. They call this Puerta Mayor. This is the door for the people. And as you observe, this door is actually low and small. Why? Because the ordinary height of Filipino before are just 4 to 5 feet tall. That's why they make doors that they comfortably pass through based on their height. And right now, we're gonna use this door. Let's go. PM, you belong to this door. Wow! Ang ganda! Wow, it's really nice. It's so beautiful. Ang ganda naman dito, oh. Parang ang lamig ng bahay. Okay. So, by the way po, this house here in Las Casas is considered to be original. Why this house is considered to be original? Because the original parts of this house range to 30 to 40%, and included to 40% original parts of the bibig po yung mga yan. Okay, so you can check some of the paintings here. Yes po. Binibenta daw nila to. To. So for sale nila to mga paint na to. Ang ganda dito. So waiting muna tayo kasi yung check-in time natin is 3 o'clock. So habang naghihintay tayo ng oras kasi 2 o'clock pa lang. So may isang oras pa tayo mag-tour ng mga houses dito. Grabe, ang laki, ang ganda mga house. So ito nga daw is 40% na lang daw yung original. Yung iba daw kasi na-repair na, nadagdagan na. Ayan, pero grabe, ang ganda. Talagang bumalik tayo sa pagkastila. House over there, so that's our Casa Lubao from the Bobong family. Let's go.
Ito ang Casa Lubao. Wow, ang ganda rin. No? Ang ganda, no? Pwede ba naman ganito yung bahay mo? Okay. So, by the way, as you can see, there's a paintings, wood carvings of fruits, beautiful chandeliers. They put fruits and koi fish as an interior design for this house because the previous owner of this house believed in feng shui, meaning it's good luck and abundance. Okay, and a more than king-size bed. Actually, it's not a Filipino bed. That's actually a Chinese bed. They call that Atay bed because the artist who created that bed is a Chinese name, Atay. That's why they call that the Atay bed. Kim, yung lagyan na ng mga baso namin, no? Wala na yun, te, no? Aparador namin. Oo, aparador namin, ganyan, Kim. Mga antik na talaga, oh. Oo. Ganito talaga noong panahon. Ganyan-ganyang uso. Pala yun. Hello, mga man. Saan na yung alipin? Alipin nasa na kahit loob. O, diba? Ay, ang sarap. Bashang or Lola Bashang's bridge because we have a statue of Lola Bashang located over there at the front of that bridge. Okay, that's why as you can see beneath that bridge, okay, at the foundation you'll see mythical creatures like Tikbalang, Kapre, and Manananggal. So those are the mythical creatures that used by Lola Bashang in her stories to scare children before. But did you know that Lola Bashang is not actually a woman? Is actually a man because Lola Bashang is just a pen name of a famous Filipino writer, and that's Severino Reyes. So Severino Reyes decided to use the pen name Lola Bashang before because children tend to listen to their grandmother compared to their grandfather. Okay? So once again, that bridge over there, that's our Tulay ni Lola Bashang or Lola Bashang's bridge. And the big building that you can see up for our hotel, the Oriente, and that's a replica of hotel. The first luxury hotel that was built in Binondo, Manila, it is actually located besides Binondo Church. So it's only a replica because the original... Nakakatakot naman mag-CR dito. CR muna tayo. Ito pala yung kusina ni Nanay Maria. Once again po, that's a replica of hotel in Escolta, Manila. And that building po, we call that here Paseo de la... The only house here that was not found to its original location. Why? Because the parts of that house found dismantled in the house that you can see between the Casa Unisan and Casa Mexico. Casa Mexico. And that big house is our Casa Candaba from Candaba, Pampanga. Ayun, anyway, that house Candaba is considered to be second to the oldest house that transferred here because that house was built in the year 70. So that house was our Casa Bizantina from Binondo in the year 1890 under the ownership of Don Lorenzo Del Rosario. Were made of adobe stones and bricks, while the second floor and third floor of that house were made of different kinds of woods that came from here in the Philippines. Actually, the house is big because in the year 1914 to 1919, that house was occupied by Instituto de Manila for their elementary and secondary education. But when they moved... May batis dun, oh. Batis. Wow, ay mga bahay, oh. Bahay kubo. Ang gaganda ng mga bahay kubo. Ang gaganda. Right now. So this house persons and the price of this house range more or less 30 to 40,000 pesos per night. Once again, that's our Casa Baliwag Dos from Baliwag, Bulacan. And moving to our last, under the ownership of Don Promitivo Novicio, the uncle of Luna Brothers. So Anton. Lagi nating hubarin. Ako, hindi naman malinis yung sa loob. Wow. Gusto mo ganito, Kim? Ito yung sa gilid. Meron silang ganito sa gilid na daan.
Ganda. Okay, by the way, inside tables, lamps, musical instruments like ukulele on the top of the table, the harps and piano over there. We also have here some of the best of our national heroes like Dr. Rosario Rizal, Apolinario Mabini, and Crespo Ripacio, and General Diaz. So as you can see, on the walls of this house, there's a lot of pictures. But the photographs that you can see on the walls of this house, they're not related to the house anymore. So they're just antique collection of the family of Acuzar that they collected from the different houses that they transferred here, and they decided to put that pictures here to add additional designs for this museum. And take note that not all the antiques that you can see inside this house are from the Philippines. Okay, let's go. I'm gonna demonstrate to you how to use this iron. Ay, oo. That we have here in the Philippines before, and this iron was discovered in the year 1800. So we call this Prinsa de Paa. So from the word itself, Paa, so meaning her fit. That's why they call this Prinsa de Paa. Okay? So for them to be able to iron their clothes before, all they have to do is to wrap their clothes here properly. So after they wrap their clothes here properly, they're gonna put this long wooden thing at the top of it, just like this. And here you'll see this hole where they insert your one foot, and then the other foot will be put at the top of it, just like this. Okay, it looks like they're doing a surfing. Okay? And in surfing, they need to balance. Okay? So for them to be able to balance, they go to the wall of their house where you can see a piece of wood. And that's how they iron their clothes before. Or they press their clothes before. Okay? And did you know that it takes 3 to 4 hours before they finish one cloth before? Oh my God. Why? Grabe. Because it is very difficult for us to produce heat using a friction. That's why they spend more time to create more heat near the water, especially Si Auntie Delia mo may arenola lagi. Kasi tinatamad ng bumaba. Ayan, okay? Susunod, magaganyan na rin ako. Gagamit na rin ako arenola. True Filipino, Over there? that's the tubador. Tubador po is a Spanish word which means dresser, or in English we call it wardrobe. That's Wardrobe. Okay, let's go. so different kinds of irons, okay? So the first planchang de uleng, or the first planchang de uleng that we have before is this. We call this Prinsa de Coron. Once again, my name is Kenneth, your tour guide, and this is Las Casas Filipinas de Acuzar, our pride from the past and hope for the future. So thank you so much for joining the tour, and I hope you really enjoy and learn a lot, okay? Enjoy the rest of your stay here. Happy New Year to all of you. Thank you. Happy New Thank you so much for Year. joining the tour. So by the way, for those who are later guests, and kung hindi nyo pa po nagagawa ang inyong pong boat ride, just proceed to the greenhouse that we visited a while ago, which is So, ito naman may batis. Pwede kang maligo dyan. Ayun, may naliligo, oh. Sarap maligo, magpa-presko. So, papasukin natin mamaya yung Hotel de Oriente. Ang sabi nga nung tour guide, napakaganda daw po ng loob niyan. Tara. Hotel Oriente. Ayan. Paano kaya tayo makapasok? Mas kaya ito? Pakialis lamang ang ating sapin. Yes? Yes. 100 daw mga mamis. 200 per person. Ayan. Wow. Oo. Pinaka-museum nasa 3rd floor. So, handmade talaga to. Talagang inukit. So, mga ilang taon, dito na nila mismo ginawa o ibinuhat nilipat dito? Dito na rin. Oo. Okay. So, dito na pala ginawa. Okay. Oo, Binondo Hall. Oo, ayan.
andito na rin lang naman tayo sa Las Casas. So, pasukin na rin natin tong Hotel Oriente na ito. Yan, sinabi nga ni Miss Aloha. So, dito na daw ito ginawa noong 2013. At hinabol nila noong 2015. Wow! Grabe. Ang laki. Ito yung pinaka last floor. Hanggang 3rd floor lang siya. Wow, grabe. Tignan mo naman yan, no? Handmade inukit. So, akyat tayo. Sa 3rd floor, makikita natin kung sino yung gumawa. Ay, ang laki. Grabe, ang laki-palakim. So, tignan mo, napakaganda naman na itong museum na to. Itong hotel na ito. Hotel Oriente. Si Kim hindi na nakapagdala ng damit. Ito yung Manila Hall nila. Ito siya. Ayan. Hotel de Oriente Convention Center. The country first and only heritage resort by the sea. Las Casas Pilipinas de Acusar is proud to present an exemplary addition to the resort inspired by the first primer hotel in the Philippines. Ayan siya. Building the replica. Ayan, Mr. Jose Rizalino Acusar, a Filipino businessman, art collector, and owner of Las Casas Pilipinas de Acusar, was looking for the perfect addition to the resort as part of a continuous development in 2013. The idea of bringing back the history and beauty of Hotel de Oriente came to life. Mr. Acusar wanted to develop the hotel replica based on the old photos, showcase its finery, and make it the site future convention. Meeting, exhibit, and show Las Casas Pilipinas de Acusar. Hotel, ayan, the Hotel de Oriente Convention Center team. Hotel de Oriente, 1889, no? Okay. Plaza Cardilon de la Barca, Binondo. Ayan yung sa Binondo. Hotel de Oriente was first luxurious hotel in Philippines located in Plaza Cardilon de la Barca, now known as the Plaza San Lorenzo Luis. Sa Binondo, Manila, yung original na ano na yan, oh. Ayan si Jose Rizal. Ayun. Yan pala siya nung ginagawa. Construction Ligan 2013. 2013, oo. Ginawa. Tapos tinapos niya ng 2015, right in the time of the Asia Pacific Economic Corporation, yung epic meeting, schedule ng Bagak, Bataan. Hinabol niya. One of the grand staircase of lobby as seen during construction and after its completion, which is existing photo Hotel Oriente lobby, interior area, artisan. Ganda naman kasi, oh. So talagang bumabalik tayo sa mga history, mga unang panahon during Spanish, yung mga Kastila, di ba? Sa Binondo yun, maraming history talaga din doon ng mga noong panahon. Still life painting, ayan, oh. Grabe, oh. Mga ginagawa nila, oh. The walls of Manila Hall are designed with floral painting, adding colorful artwork of the site. Still the painting common practice. The interior walls are designed with terracotta bricks. Yung pala yun, terracotta bricks ang tawag. Terracotta, which is Italian word, baked art and the interior design. Ginagawa nila talaga. Casting is the process of pouring solidifying liquid. Mga ukit-ukit, no? Yung mga angels. Ayan, small angel figures made through wood carving are displayed on the ceiling. Ayan, no? There are about 300 small angels and life-size figures over the convention center. Wood carving is form of sculpture. They use chisels, mallets, and knives from chop of wood and life figures.
Ayan na siya. O, center na center, pa-picture tayo dito. Ano, Kim? Ang ganda? Ano masasabi mo? A piece of? Pinasa naman natin kanina, no? Yung history niya. Oo. Sobra talaga. Inukit nila isa-isa yan. So, ilang taon nilang ginawa, no? Baba na tayo. So, pasok tayo sa loob. Ayan, dito ginagawa yung event, no? Kung may mga event sila. Wow, ang ganda. Ang tahimik, Kim. So, dito na daw nga, sabi ni Miss Aloha, dito na nga mismo inukit-ukit tong mga naka-design na yan. At least, ikot natin na pasok natin ito kasi hindi na tayo makakagalan dito. At least, naikot natin. Grabe mo, talagang bawat isa. Talaga na tumata. Super laki. Ang ganda. Wala akong masasabi kung ang ganda ng pagkakagawa. So, nabasa naman natin yung history kung paano ginawa ito. Napakaganda yun. Naikot na natin mga mami at least diba? Naikot natin yung Hotel Oriente na isa talaga sa pinaka-luxurious hotel sa Binondo. Napakaganda niya. So at least may iba-iba naman dito mga mamis. So ngayon mga history tayo mula kahapon pa. Kaya yung utak natin na-reference sa mga history, mga panahon, bumalik ng mga Kastila, panahon ng Kastila. Grabe, ang ganda. So naiba naman yung ating 2025. Yan. Okay, ganda. Hotel Oriente, mga mamis, pwede daw to i-rent nga sa mga events, no? Any kind of events na pwede. So, lalo na yung kasal, pwede ito i-rent for reception. So, 500,000 is aloha. Mga ganon. Mga ilan packs na yung 100. Hindi mo lang alam. Pag sa kasal, maganda siya sa reception, ano. Tapos, doon na yung simbahan. After ng simbahan, diretso na dito. Depende naman po. Ganda. Maganda sa kasal event, no? Okay, let's go. Labas na tayo mga mami. Aloha, bye-bye. Thank you. Happy New Year. Bye. So, sakay tayo ng balsa para makaikot. Oo. Kasya pa ba, kuya?